5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the Unconventional Wisdom of CMB podcast, where we challenge conventional thinking and explore the untrodden paths of knowledge towards financial freedom. Ito, ba't ganito? Scam ba to? Ganun. Tapos, chinek ko lang. Ginawa lang naman niya, nag-send lang siya ng video. So, pinanood ko siya, inaral ko siya. Aha. Search ako, syempre, kasi ako medyo sigurista. Yes. So, dahil ang gamay ko lang is one thing, my phone and the internet. Ang ginawa ko, sinearch ko lahat. Company, the platform, kung Aha. paano kumita, kung may mga past issues ba to. Yes. Ayan. Hello everyone! So ayan, welcome po sa ating CMB podcast. And I am your host, Mark Adrian Bueno. And nakaka-excite yung ating magiging sharer or ating guest for tonight's podcast natin. Kasi in this life, kumbaga sobrang dami natin narinig eh. Sobrang dami na nating natutunan sa mga fire up events natin, sa mga nangyari in the past few events ng ating community. But then right now, yung magsasalita sa atin, matutunghayan natin yung discipline, yung work ethics ng isang taong to. Kasi sobra yung naging buhay niya. And imagine, as a entrepreneur right now, yung pinanggalingan nitong taong to makakausap natin right now is estudyante siya. And talagang as in, hindi niya, kumbaga pinursu niya yung pagnenegosyo instead of pursuing his, kumbaga yung kanyang titulo or pagiging talagang graduate ng pag-aaral, di ba? So, hindi ko na patatagalin guys, and excited ako na makausap natin ito at mapakilala ko sa inyo itong tao na to kasi talagang you will be amazed sa kanyang edad. Siyempre, may starstruck din kayo dyan. So, shout out sa lahat ng nanonood natin dyan. So, kapitan nyo yung inyong mga biro lamang po. Ano? Pero eto guys, I would like to introduce to you Mr. Aki Tsuchiyashi. Yes, hello po. Hello po, welcome po sir. Good evening. Welcome. Ayan, good evening. Yan. So, ako po si Aki. Dati po akong estudyante. Yun, right now, living my life na syempre yung gusto ko, yung pinapangarap ko lang a year ago, which is, alam mo yun, naka-auto, may sariling pera, nakakagala. Ayun. Yes, grabe yun. Yun, ako yung, kumbaga, I'm living the life of, kumbaga, the life, yung dreams ko right now. Yes. Talagang yun na yung buhay ko right now, being a Gen Z. Ganun siya. Kasi syempre, iba naman yung dreams natin in the future, a decade from now. So, Yes. ito pong buhay ko right now. Dream ko to nung teenager ako. And syempre, bilang isang tao na mapangarap, maambisyon, syempre gusto din natin na maka-experience ang panibagong level of life. Ganun. Pero bitinin natin sa dyan, Sir Aki. Kasi I am really amazed how your life has been changed. Even though, syempre, bilang isang estudyante noon, Yep. pwede ba namin alamin kung ano yung specific na Routine. nung time na hindi what I mean is yung specific time na nag-stop ka ng pag-aaral mo. Oh. Anong year ba yan? Is it high school or college na ba? Mhm. I stopped when I was, after grade 12. After ko mag I see. high school. As in, naging ka rin pala, no? Naging part ako ng first batch ng K-12 ng system dito sa Pilipinas. So, grade 12 din ako. Pero ako naman kasi nag-college din kasi ako, sir. Mhm. So, ikaw, as in, pagka-graduate mo ng grade 12, Yep. nag-stop ka na. Yep. Kasi, And, yes, go. kasi ako po yung tipo ng tao na wala talagang eksaktong pangarap. Alam mo yun, yung pag tinanong ka, na-hype kasi ang daming hype nung high school na Mhm. yung tipong anong degree mo, anong course na Totoo yan. pipiliin mo, ganyan-ganyan. Ako po yung tipo ng tao na pag tinanong ako, wala akong masagot. Yes, tapos yung mga makakasama mo pa, yung mga masyadong, anong tawag doon? Kasi kung may alcoholic, meron anong tawag doon kapag ka yung sa mahilig ka mag-aral? Parang academic parang something, basta super- yun na yun. Sobra kang ludlod sa pagka nakausap mo yung mga yun, sasabihin sa'yo, uy, anong kukunin nating course na ganito yan sa discrimination college, di ba? Uy, ang bobo naman ito. Sorry po sa term pero there's a lot of discrimination and may division kasi sa school eh. Kapag ka dyan, parang gusto mo yung chill life,
iisipin sa'yo wala kang pangarap. Pero in reality kasi, if you really would like to, kumbaga, ma-experience mo yung simpleng buhay, Yep. and yung simpleng buhay na yun, gusto mo, kasi syempre, sinabi mo nga kanina, sir, di ba? Yung simpleng pangarap mo is magdadrive ka ng sasakyan mo. And mamaya bibitinin natin sila kasi, ewan ko, na-amaze ako talaga. Kasi I am seeing myself na parang I'm on the same shoes kasi syempre kaway-kaway sa mga Gen Z dyan. So, ating generation ngayon, kumbaga, but then, ito rin, gusto kong matanong din talaga sa Sir Aki. Ilan taon na ba si Sir Aki ngayon? Currently, I'm 20 years old. Pinanganak po ako September 15, 2002. Grabe. Teka lang, masyado akong nabigla din kasi actually, this is the first time I will talk with Sir Aki, no? Kasi imagine mo, 20 years old and grabe, wala akong masabi. Bigla ako na speechless, guys. Kasi having this kind of thinking, it's very difficult na maano mo yung ano mo eh. Kumbaga, parang matanggap ng utak mo na 20 years old, living the life. Yes. Na yung pinapangarap ng maraming tao that has been in the industry of, let's say, an employee, 30 years old na, 35 years old. I'm not discriminating anyone. Yes. But then in reality, kasi di ba sir, parang sa realidad natin, kumbaga pagka nakarinig ka ng isang tao, bata, di ba? Mayaman, living the life, chill lang. Tapos, take note, hindi iyon nanggaling sa hingi sa parents. Tama? Kumbaga, Yes, exactly. sariling pinagpaguran, Yes. sariling pinagpuyatan. Yes. Di ba? Hindi nanggaling sa, mapengi ako nito kasi gigimik kami ng with the boys eh. Magna-night chill kami. So, kumbaga, ano yung nag-push sa'yo? Ito yung gusto malaman din. Gusto kong ma-share mo sa amin na ano ba yung nag-push sa'yo the moment na nag-decide ka, no, I'm going to stop my college. I'm not going to pursue my college. May gano'n bang thinking? Yes, after ko graduate ng high school, sa sobrang pag-iisip kung anong course yung gusto kong i-take, naghanap na lang ako online. Ano lang talaga ginawa ko. So, nag-search ako about the stock market, nag-search ako about crypto, nag-search ako about Bitcoin, nag-search ako about dropshipping, about kung ano-ano pa. So, bigla ako nakita, teacher ko pa yung nag-post. Eto, biglang, boom. After a year, eto na kung gano'n. Bitinin natin sila. Okay. So, you mentioned na talagang you are, kumbaga, nag-search ka online. And most of the people kasi ngayon, lalo na nag-start tong pandemic, talagang nasa ano na eh. Kahit nga 5 years old siguro, 2 years old nga, minsan may baby ako nakasabay sa di ba? Pinaparap tumigil hindi umiyak, gamit cellphone, papanoorin kung Cocomelon, di ba? Di mo alam, di ba? So, what I'm trying to say is, people nowadays has been merged into social media talaga. Yep. Talagang high-tech na talaga yung and lalo na ngayon, mga AI, di ba? Kumbaga, our generation is trying to replace the things na ginagawa ng manual work ng mga tao. Kumbaga, nagiging automated na halos lahat. And you mentioned that you have done, kasi halos nagko-connect kami talaga eh. Kumbaga, this is the exciting part. Kasi I myself, just to give you an idea din, dati din kasi talaga, my previous line of work is, I'm doing trading, crypto, ganyan, forex, yan. Okay, yeah. Kumbaga, naging ano din ako dyan, naging enthusiast ako. But then, in reality kasi, there's a lot of risk. Compare in the opportunity in our industry. The risk is very minimal. Kumbaga, di ba, syempre, kailangan dyan malaki puhunan mo. Kasi ang leverage kasi sa trading industry, the higher your capital will be, the higher the returns. Kapag mababa yung capital mo, mahirapan kang kumita. Minsan wala pang kita. Wala kang kikitain talaga. Lalo na kapag kasi syempre may mga whales yan. So I'm not going to talk about that. But then I'm very, very, kumbaga, excited ako kasi dun ka rin nag-start eh. And then after that, Sir Aki, what happened nung nakilala mo na yung sa online na teacher mo? Pwede ba natin pangalanan niya? Pwede naman. So, shoutout na lang din kay Sir Deo. What's up? And, yun. So, nakita ko sa teacher ko. Then, at first, skeptical ako. Ano to? Ba't ganito? Scam ba to? Tapos, chinek ko lang. Naginawa lang naman niya. Nag-send lang siya ng video. So, pinanood ko siya. Inaral ko siya. Search ako. Syempre, kasi ako medyo sigurista.
Yes. So dahil ang gamay ko lang is one thing, my phone and the internet, ang ginawa ko, sinearch ko lahat. Company, the platform, kung Aha. paano kumita, kung may mga past issues ba to. yes. Ayan. And syempre, wala namang company na walang past issues. Yes. Pero ang sa akin, if magiging successful ako dyan, if kikita din ako ng milyon dyan, then so what? Yes. 'Di ba? Ano yung mga issues na yun? Wala na akong pakialam dyan. Gusto ko yung pera, hindi yan. Ba't pa ako That's titingin good. dyan? Tama yun. Ganun siya ka-basic. So, ang chinek ko, yung taong kumikita na within the community, within the organization, Yes. then siya yung ginawa kong pattern. Ganun Yes. siya ka-basic. Actually, tama yan. Agree ako dyan, Kuya Aki. Kasi there's a lot of people that they are trying to look in a negative side. Yeah, Kumbaga, the negative side. kapag nakita sila ng opportunity, ang mindset ng mga tao is like, hahanapin nila yung butas na alam nila na pangit para ma-discourage sila. So nakakatawa siyang isipin, pero that's the reality minsan na nakita mo yung opportunity, sinabi kikita ka ng ganito ganyan, pero ang hahanapin mo, sino ba yung mga na-scam nito? Sino ba yung mga, kumbaga, may mga ano ba dito, may mga anomalya ba nangyayari dito sa loob? But then in reality, dun kasi yung time na ma-discourage ka. But then the good thing about sa ginawa mo, Sir Aki, is that you research about it. Kasi sa lahat ng bagay na gagawin natin, minsan ito yung nagiging misconception of most of the people. Hindi man Filipino, most of the people nagiging misconception nila is like they are trying na kumbaga papasok sila sa isang negosyo nang hindi nila aralin, tapos maglalabas sila ng kapital. Tapos pag dumating yung punto na nagkaroon sila ng losses or natalo sila, Blaming na. sisisihin nila yung kumpanya, sisisihin nila yung nag-invite sa kanila. Kumbaga, pero in reality, sabi nga biblically speaking, kumbaga, the people perish just because of lack of knowledge. Yep. That's the very important and that's the very good thing na ginawa mo. Kumbaga, inaral mo siya, chinek mo yung background, how it really works. Yep. 'Di ba? It's very good thing. Kasi kung hindi mo siya gagawin na parang iintayin mo na lang na bahala na si Batman. Bahala na si Superman. Bahala na si Lord. There's walang ganun. Walang ganun. Mindset ba? Mindset. 'Di ba? Actually, yung mindset ko is very basic. Risk is better than regret. Yes. Wow. Yun. Risk is better than regret. Kung may isang bagay ka na pinag-iisipan right now, isipin mo what's the negative that could happen, what's the positive that could happen. Ngayon, if ako sa mindset ko personally, ang positive na naisip ko right then and there, pwedeng 1M per month, 2M per month, Wow. 10M per month. Yun yung naisip ko right then and there. Eh kung yung negative side yung mangyari, so be it. 'Di ba? 1 year, okay lang yun. 1 year lang siya. Pwedeng mabawi. Pwede pa akong umasenso ulit kung sakaling hindi to naging successful. Yes. Pero what if maging successful? Yun eh. Kumbaga, kung natakot ka kasi to start with, ang mangyayari sa'yo dun, pag nakita mo yung mga tao na kasabayan mo lang din, tapos nakuha nila yung mga pangarap nila, dun na papasok yung regret eh. Diba? Parang, sana pala ginawa ko na yun. Sana pala hindi ako nag-doubt. Sana pala sumabay na rin ako. Sana pala tumalon na rin ako. And yun yung pinakamahirap gawin. Tapos kapag yung moment pa na yun, tsaka ka pala mag-uumpisa, it might be possible, pero sobrang laki na nung gap. Yep, malaki. Kasi time will never be, kumbaga sabi nga nila hindi mo na mababalik ang oras eh. Yan yung pinaka-importante. Kumbaga kaya nga may kasabihan, time is gold, Yep. time is money, 'di ba? Kasi time is very essential in life. Kasi what you did right now will be kumbaga parang yun yung magiging 'di ba? Sir Aki. Kumbaga yun yung magiging pinaka lesson dun sa na yun. And eto na yung pinaka-exciting part, no? Kasi we have all known kung ano ba yung naging buhay ni Sir Aki. Kung ano ba yung naging naging life niya as a student, and then paano siya nagsimula mag-thinking, and ano naman ngayon si Aki. Ano ngayon si Aki? Ano ba ako ngayon? Basically, last year kasi, ang pinapangarap kong life talaga. Alam mo yun, yung pupunta ka SM, hindi ka maiinitan, hindi ka mababasa kung maulan, tapos hindi ka kakabahan na pumunta sa kahit saang store kasi alam mo may laman yung bulsa mo. Ganun yung dinidream kong life dati. And right now, na-experience ko siya eh. Kasi
ang isang factor din kung bakit kumalas ako sa parents ko kasi I'm living, kumbaga wala na ako sa parents side ko ngayon. Wow. Kumbaga nasa facility namin, nasa office namin. So, ang isang point of view ko lang kung bakit ako kumalas kagad din is yung kapag kasi binigyan kung sino man yung medyo may kaya dito yung parents ha, tas kunyari, may sarili kang car pero bigay ng parents mo. Alam mo sa sarili mong may restrictions yan. Meron kang curfew dyan. Yes. Pag uuwi ka, kailangan ganitong oras. Walang freedom, no? Walang freedom. Kapag hihingi ka, kailangan may specific amount. Ay, Diyos ko, ayoko nang gano'n. Kasi buhay ko to eh. Yes. Diba? Gusto ko, kung may auto ako, akin yun. Yes. Walang time na ibabalik ko yung auto kasi sa akin. Yes. Kapag may pera ako, walang hinging factor na okay, anak, ito lang yung bibigay ko. Sabi, ayoko nang ganun. Oo, parang iisipin mo pa yung panggasolina. Wala nang gano'n. Pagka hindi ka binigyan ng panggasolina, hindi ka makakagala. No? Ganun siya. So, yun yung iniisip ko dati way back a year ago. So, right now, nung nakita ko yung platform, nakita ko na bigla talaga may imagine kasi akong tao biglang nagpicture sa isip ko na bang. Ito. Naglaro na yung utak mo ng mga time na yun. Na okay, ito yung pwede kong maging buhay. Sige. Ako, mahilig kasi ako sa cars. So, laking Fast and the Furious kasi ako, Need for Speed. So, Wow. literal na hindi po mura yung gusto kong mga bilhin. So Kumbaga, ako, hindi simple, no? hindi simple. Hindi talaga simple. Doon pa lang sa air suspension, na yun eh. 5 digits na yun, 2 6 Yes. digits. So, sobrang nasa mindset ako na, hindi ko pwede lahat to hingin sa magulang ko. Air suspension pa lang pinag-uusapan, wala pang full exhaust, wala pang tuning kung ano-ano pa. So, Tama yan. yun yung naisip ko na way para una-una masupport yung needs ko and masupport yung wants ko. And I do believe sa buhay, kung hindi mo lang rin naman makukuha yung wants mo at puro ka lang dun sa need side, then hindi ka nag-enjoy sa buhay mo. Yes. Yun. Andun ako sa enjoyment part, nandun ako sa experience part. Kasi for example, knock on wood na lang din. For example, you're at your 70s, 80s, okay? Andun ka na sa tinatawag mong deathbed. Ano yun? Magpa-flashback sa'yo lahat ng dapat pala ginawa ko yan nung kabataan ako. Dapat pala nung kabataan ko, tinodo ko. Kahit palang mga 50s, mga 40s ngayon na medyo tagilid yung buhay na nag-a-advise sa akin, yun yung nadidinig ko sa kanila eh. Dapat mas ginalingan ko, dapat tinanggap ko yung opportunity na yun, you never know, ganyan. So, nag-learn lang ako, doon syempre sa mga napapanood ko, and syempre doon sa mga nakita kong tao, na yun yung tinik nila mag-aral, makapagtapos, tapos magtrabaho hanggang mamatay na. Ayoko nang ganun. Ayoko ganun buhay. Parang roster, no? Hanggang mamatay. Pero that's really true. Kasi, kumbaga, when you're in the deathbed, agree ako doon sa part na yun. Kasi, in life, tayong mga tao, parang marirealize na lang natin yung regret eh. Yun na yung sinasabi mo kanina na simula pa lang. Risk is better. Risk is better than regret. Kasi, alam mo yun, kasi mas malaki yung ang parang nakakalungkot tapos wala ka na magagawa kasi hindi ka na makagalaw, di ba? And ako, natutunan ko lang din in what you said. Kasi it's better to enjoy your life. Baliwin mo pa lang, mabata ka pa lang ngayon, baliwin mo na agad yung sarili mo sa gusto mong maabot. Kasi ano na yun eh. Kumbaga, it will give you the fuel para mag-strive ka harder. Yep. Di ba? And most of the people, lalo sa mga kabataan ngayon kasi syempre talagang it's not bad to study. It's not bad, tama, di ba? I'm not against that naman. Di ba, syempre kapag nag-aral ka naman, you gain knowledge eh. You gain knowledge. But then knowledge is different about wisdom. And for sure, Sir Aki, kumbaga you surround yourself with the people na same yung mindset na meron ka. Tama ba ako? That's important. Law of association is very important kasi ito yung basic concept ng law of association. For example, sumama ka sa 5 adik. Sino yung pang-anim? Ikaw na yun for sure. Ikaw na yung next. Next scenario, sumama ka sa 5 naninigarilyo. Sino yung pang-anim? Yes, ikaw pa rin yun. Ikaw pa din. What if this time sumama ka sa 5 milyonaryo? Sino yung pang-anim? Yes. And that is the very best part. Kaya ngayon, ito yung nangyari po sa akin right now. Yes. Kasi
nag-decide ako na sumama sa isang community na full of millionaires. Wow. And hindi lang yung hyped up millionaires lang na nakikita natin sa internet right now. Na kung saan, legit na kaya kang turuan. Yes. Yun. So, tinuruan nila ako, ginaid nila ako. And right now, eto na ako. And maybe, sir, a lot of them, lahat na nanonood ngayon, Yep. they might be wondering, kumbaga, ano yung mga naging stepping stone mo? I mean, syempre, unang-una yan, you build up yourself, inaral mo yung negosyo. Yep. Then, after that, ano ba yung naging step? Do you full-time na ba agad? Naging part-time ba siya? Do you have ever experience na maging employee or whatsoever? Oh, I never experienced na maging empleyado kasi katulad ng sabi ko kanina, ma-imagine akong tao eh. So, Yes. the time na kakakita ko pa lang ng platform, then nalaman ko na pwedeng mag full-time, then nalaman ko may office facility. Andun ako sa mindset na I will go all in. Wow. All in. Ganon. Mind you, ang laman na lang ng wallet ko ng 256 pesos. Very normal sa mga Gen Z na estudyante. Kumbaga pag walang allowance, walang pera. And then, 256. how did you start doing the business itself? Siyempre, anong do you have any strategy or let's say for example, yung para makapagsimula ka talaga ano yung ginawa mo? Nagbenta ka ba? Nagbudots ka ba sa online? Utang. Nangutang, okay. Yeah, may tinatawag akong crowdfunding na search ko lang din siya sa internet dati kasi may internet nga ako Okay. lang. So, yung crowdfunding basic lang. If ang puhunan ng gusto mong negosyo is 10,000 pesos, Aha. then it's either hanap ka ng 10 tao, tagwa 1K para hindi mabigat sa kanila. Kasi mas mataas yung percentage ng 10 tao na tagwa 1K kaysa sa isang tao na 10,000 eh. Yes. So, Yes. doon ako sa side na tagwa 1K. Siyempre, hindi yun natupad. Yun ang good news. Hindi yun natupad. Ang nangyari, yung iba 250, yung iba 500. Kasi panay estudyante din eh. Yes. Ganun eh. So, yung iba 1K na, yung iba 1.5, yung ibang rich kong tropa. Yung iba naman, yan na nga, pinakamababa 250 hanggang sa nabuo-buo ko na siya. Wow. Yun. Then kasama na dun yung so-called living expenses ko for 1 month na ang binudget ko lang para sa sarili ko that time 2K. Kasi ang mindset ko, For 1 month yun, ha? 2K for 1 month. Kasi ang mindset ko, magkakapera naman ako dito kasi I will go all in nga. So I don't need a ton of cash na literal na para mabuhay ako ng isang taon. Hindi na. Kasi andun ako sa mindset na if madami akong pera, paano ko manggigigil na matuto? Yes. Yun eh. That's So, true. alam ko na way back then kasi yung tinatawag na financial adrenaline. Mhm. Alam ko na yung tinatawag na financial adrenaline to the point na yun yung nakakapagpa-asenso talaga sa tao. Yes. Yun yung nagiging way minsan para maging successful. Kapag sila. kaya nasa dulo ka na talaga, sa bingit ka na, di ba? Doon ka magkakaroon ng striving to survive, kumbaga, di ba? And then, kasi narinig ko rin sa'yo, lalo na sa mga Gen Z na viewers natin ngayon, kung estudyante ka, kung tambay ka, congrats din sa'yo. Kasi the only puhunan na unang-unang ginawa ni Sir Aki, correct me if I'm wrong, sir, no? Nagkaroon siya ng pangarap. Pangarap. Kasi binaliw mo yung sarili mo Yup. sa resulta na pwede mo makuha dun sa community. Di ba? Then, pangarap na yon. After nun, ano yung ginawa mo, Sir Aki? Lakas ng loob. Lakas na, ng loob. Alam mo yun, kumausap at Gumawa ng paraan. Gumawa Yes. ng paraan. Ganun siya. Kasi ang mindset ko very basic lang ulit. Kapag ikaw yung taong may pride ka tapos wala kang pera, then anong sense ng pride mo? Yun eh. Kasi ang para sa akin yung pride, ma-pride ang isang tao kapag unang-una nahihiya. Yes. Kasi ano ba yung hiya? Iniisip mo yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. Ano ba yung fact na ganun? Hiya. Ay pride. Right. Ganun siya. So, yun yung una kong tinanggal, yung pride na baka isipin niya ito, ganito na ako, baka isipin niya ito. Ikaus na ako sa buhay kaya ako nangungutang. Aha. Yun, tinanggal ko siya. Kasi Yes. 1 year, that was 2021 eh. Mhm. So, 2021 lang siya. Yes. Expected lifespan ng isang male, 75, 70 to 70 years old. Yes. Yung mga kakilala ko ng 2021, di ko naman na for sure kakilala yan ng 2060s. Yes. So, bakit magmamatter yun sa akin? Aha. Yun lang. Yun yung simple Kumbaga, mindset ko. The very good thing about that, kasi you don't worry about what people will Yup. tell you. Yup. Kung anong sasabihin sa'yo ng mga tao. Iisip. Kung iisipin. Kasi nakafocus ka rin sa goal mo eh. Kumbaga laser focus talaga. No? So kasi
time will come, ang maaalala nila, uy sorry, kakat natin yan. So, yung tao na to nangutang lang sa akin eh. Tapos ngayon, anong sasakyan? Ito guys, ang sasakyan lang po na auto na binabanggit ni Sir Aki kanina pa is Honda Civic RS Turbo lang naman. Yep. Honda Civic RS Turbo. And most of the people, even the longest entrepreneur or employee sa ibang bansa man yan, lalo na Pinoy, kasi mga Pinoy talaga baliw na baliw talaga sa Honda Civic. Eh, diba? Kumbaga, they're thinking, hindi ko kayang bilhin to eh, hindi ko ganito ganyan eh. But then, imagine, 20 years old guys, 20 years old. 20. Kumbaga, kailangan pa ba natin patunayan dito na ano? Pa-flash ko sa screen para makita nyo talaga that Sir Aki is only 20 years old. And very good thing about this, sir, kasi kumbaga, nandun na yung mindset mo, nag-start ka, nangarap ka, at the same time talagang without hesitation, without doubt, without holdback, walang drama, no crybaby para mahiya ka, di ba? And then nung nabuo mo na yung puhunan mo, you start in our industry. And then after that, nagtuloy-tuloy na ba siya? Is there any struggles? Syempre may struggles yan, for sure. Syempre, may challenges. Ayoko kasi ng word na struggle kasi parang sobrang hipos naman. Gusto ko challenge. Challenge, okay. Kasi laking video games din naman ako. Aha. So alam naman natin na without challenges, yung mga simple XP sa video games, yung XP, yung numbers tas XP, kailangan yun para mag-rank up ka. Yung iba kailangan ng gold, kailangan ng sa COC, Elixir, di ba? So, kailangan mo ng mga resources, and for me, enough resources na yung nag-gather ko to start a business. Ngayon, nung nag-start na ako ng business, alam ko naman, hindi naman yan yung pag-start mo, kinabukasan, 1 million na kagad yung kinita mo. Ano ka, nilo ka ba? Hindi. Diba? So, expected ko na pwedeng after a month, pwedeng hindi ako kumita. Pwedeng hindi ako maging successful din. Yes. Pwede din naman na mas lalong malugmok ako sa kahirapan nito. Pwedeng mapahiya ako dun sa mga tinalikuran kong parents, mapahiya ako sa tinalikuran kong family or relative. Andun lang talaga ako sa mindset na what if hindi? What if maging successful? So parang ginagawa mo, no, binabaliktad mo agad yung negative mo. Tinitwist mo siya agad. So it's a tip para sa mga nagbabalak na mga kagaya niya, di ba? Kumbaga you only live once, YOLO. Kumbaga yung naisip mong negatibo, ang sikreto lang pala niyan, isipin mo naman yung kabaligtaran. I-twist mo lang lahat. Di ba? Yun. So, ang nangyari, first month, medyo, ang nangyari lang talaga, nabawi lang yung mismong nilabas ko. Yun lang nangyari after a month. After 2 months, nagdoble lang yung kinita ko from the past month sa first month ko. After 3 months, the specific income ko ng first month ko nag-times 10. Wow! Pwede mo magbanggit ng exact amount ito? Yeah, sure. Naman. Ang una kong kinita is nasa around 21,000. Second month ko nasa around 35. Then, nung pag third month ko, sumagat ako ng 85. Grabe. And take note, 18 years old lang ako that time. Grabe yun. And then imagine mo yun, di ba? Kung kinaya ng mukhang to, ng 18 years old that time. Kasi saan mo makukuha yun? You are undergrad. Yep. In our community, sa mundo natin, hindi ka tanggap-tanggapin eh. Imagine mo kakagraduate mo lang, hanapan ka 5 taong experience. Diba? I'm not against guys It's just a general fact that in our world, kumbaga, it is very impossible eh. Magsipag ka man ng todo, possible kumita ka, pero imagine for 3 months time, your sacrifice is worth it. Tama ba ako? Agree ka ba sa akin? Worth it. Yep. Yes. And I'm so much amazed kasi right now, can you share with us, Sir Aki, yung mga tao, kasi for sure, there's a lot of people, and ito kasi iisipin din to ng mga kabataan, na maaaring yung iba kasi dyan, hindi nila kayang gawin na talikuran nila yung pamilya nila, and yun yung possible na maging holdback. But then, right now, kumbaga, ano yung masasabi mo sa kanila as advice, na kung sila'y nag-iisip ng mag-start ng business na to, and then, kumbaga, kagaya mo, na ngayon, ito na yung kumbaga ito na na-achieve mo. Kasi right now, ano ba yung talagang relationship mo ngayon with your parents, with your friends? Is it na stronger ba ngayon? Kasi stronger. Can you share it with us?
Okay, yung background muna ng parents, dati kasi nung bumukod ako sa house, pumunta ako sa office facility kasi if pwede mo bagsak dito ng name ng parang celebrity, pwede ba? Yeah, sure. Okay, for example, yan, si Doggy, nag-ML. Okay. So, si Doggy, meron siyang tinatawag na bootcamp, di ba? Yes, bootcamp. Ngayon, sa bootcamp niya na yon, ano yung nakatira doon? Sino yung mga nakatira doon? Mga pro players. Yes. Yep. Ano ginagawa nila doon? Lalaro. ML. Di ba? ML. So ngayon, at bakit sila nandun lahat? Para mag-ML and most importantly, para kumita ng pera. Yes. Kasi counted na rin yung bootcamp, yung ML, para kumita sila ng pera. At the same time, sama na natin mag-train. Yep, Siyempre, mag-train na din. sila. Ngayon, sa exact na parang idea ng bootcamp, meron din po tayong ganun dito sa community natin. So doon po ako pumunta sa bootcamp na yun. Ngayon, ano nga ulit yung question? Nakalimutan ko. Hindi, kumbaga, kasi syempre, a lot of people kasi, like kabataan, kagaya natin, Gen Z, di ba? Kumbaga, ngayon, yung dati na hindi tayo talaga maintindihan kasi ng mga tao tama? Pero right now, nakumita ka na, eto na si Aki, naka-auto na. Kumbaga, is it worth it talaga? Kasi syempre, worth it kumita ka Ano yung ma-advise mo dun sa mga nagbabalak pa lang na mag-umpisa, na nagiging struggle nila, na maaaring hindi sila maintindihan ng mga tao sa paligid nila? Oh, if yung mga hindi nakakaintindi na yan is friends, always remember, friends will come and go. Yes. Okay? Hindi porket sobrang tikit mo yan right now, or everyday ka tumatambay dyan sa bahay niyan, or everyday kayo nagkikita, or kasama mo yan, kainuman mo, or kung anong bisyo man meron kayo, or baka ka-Bible study mo, or kung sa brighter side naman ng buhay ka, home study. Yes. Kasi di ako ganun, estudyante. Oo. So, if yan mga ganun lang, hindi naman yan forever na sa buhay mo. Walang forever. Mag-isip ka ng long term. Yes. Bilang isang, kumbaga, responsableng mamamayan ng sarili mo. Okay? Sarili mo yan It's your job, it's your responsibility para yumaman, umasenso, if that's what you want. Yes. Okay? Kasi hindi naman lahat ng tao gusto yumaman Tama. Diba? So, if ikaw yung taong ganun, then, ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo na hindi makakatulong yung iniisip mo kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Okay? Yes. If friends yung pinag-uusapan natin. Ngayon, if family, hindi sa pagiging BI, hindi sa pagiging BI, pero you've got to understand your parents din kasi mahal ka din naman ng mga yan. Mahal ka talaga niyan. And ayaw nilang mapariwara ka. Ngayon, para maintindihan mo sila, kailangan mo muna kasi intindihin sila para hindi ka magalit sa kanila. Tama. Yun Pero yun na nga, ang paniniwala kasi nila, anak, mag-aral ka, makapagtapos ka, pag nakapagtapos ka, maghanap ka ng magandang trabaho, pag nagtrabaho ka na, wala na Baga flatline na, hindi mo na alam gagawin mo. To be continued, tatlong tuldok na no? To be continued na. Walang umasenso, walang travel, walang kotse, walang supercars, walang ganun That's very true. Pag nagtrabaho ka, yun na yun So, kailangan mo maintindihan na ganun yung mindset nila. And hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo kasi nanggaling ka naman sa sinapupunan yan. Tama. Hindi talaga yan makikinig sa'yo. Oo. I promise you that. Sabihin pa niyan sa'yo, sabi mo dyan, sa akin ka nga nanggaling Yes. So, ngayon, sa side ko lang, ang ginawa ko, nag-less ako. Wala nang ganun Very pa. straightforward. Wala nang ganun pa. Nag-less ako. Kasi, sabihin natin, bakit ka nag-less, sir? Bakit ka nag-less, Sir Aki, Kuya Aki? Ganyan. Kasi simple lang yung mindset ko. If maglaless ako, family, yan yung isang bagay na kahit anong mangyari, kaya ka naman yan patawarin Tama. Yun Sabihin natin hindi ka naging successful after a year, bumalik ka sa bahay nyo tapos magstay ka lang dun for around 3 months. Hindi ka na yan gagalawin ulit parang limot na Tama. Yun na yung mangyayari Pero what if, after a year, million na yung kinita mo? Grabe. Yun yung mindset ko. So, yun yung naging parang switch sa isip ko na okay, na natanggap na ng utak ko lahat ng pwedeng negative na mangyari. Doon ako focus sa positive right now kasi yun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And ang nangyari, yun na nga, yung kung ano yung pinapangarap ko a year from now, a year, way back a year, ganon, a year ago, about a year ago, a year ago, yun na yung na-experience ko right now. Ganon siya. And I'm very, very sure kung ano yung pinapangarap ko a year from now, decade from now, 2 decades from now, I'm very, very sure na mangyayari. Kasi may foundation na ako Yes. Nagkatotoo lahat ng nasa isip ko dati.
Diba? Hindi lang syempre isip, take actions din. Diyos ko naman. Hindi ko dasal lang. Hindi yung puro ka, kumbaga nagsalita ka lang, pinalano mo, tapos di mo naman ginawa. For sure. Wala. Nasa isip mo lang yan. That's very true. And sa akin wala na akong masabi. Well said na eh. Kumbaga, it's very naman eh. Life is simple. Don't overcomplicate things. Tama? Kumbaga parang kung ikaw, estudyante ka as of now, and you are thinking na, syempre gusto mo makatulong sa parents mo, and that's yun yung majority kasi ng di ba? Parang yung bro yun yung majority gusto lagi ng mga kabataan, mag-aaral ako mabuti para matulungan ko mga magulang ko. Yes. Yun yung pinaka-ayaw ko sa Gen Z culture, yung yung overthinking culture. Yes. Diyos ko ka naman, di pa nga nangyayari, iniisip mo na agad. You're very ahead. Kumbaga, pwede naman maging ahead ka, yung maging thinking ahead of kumbaga, prepared ka, pero wag masyadong anlayo sa katotohanan pa. Parang iniisip mo, 10 years from now na agad eh. Wala ka pa naman dun sa kinabukasan eh. Like, okay lang sana if nag-overthink ka, if ang mga pinag-iisipan mo, positive side eh. Yes. Kaso kung mga negative, what if ganito mangyari sa akin? Hanip na yan. Wala kang patutunguhan dyan. Yes. Yun. And para sa akin, eto tip ko sa lahat, advice ko lahat ng mga Gen Z, sa mga estudyante right now. Kung ikaw yung tipong estudyante na hindi mo pa rin alam right now kung ano yung magiging course mo, para sa ito. Okay, kung ikaw naman yung tipong Gen Z right now, na until right now, alam mo yung gusto mong course, may pangarap ka na, alam mo na yung iti-take mo, pero you don't have the means or pera para masupport yung gusto mong career. Ganon. Kasi lawyer, doktor, piloto, seaman, engineer. Ang tataas ng mga yan. Tuition. Diba? Sobrang imposible na makagraduate ka dyan for free. Wala kang magastos. Sobrang imposible. So ito para sa inyo. May dalawang klase kasi ng tao. Okay? Yung isa passion-oriented, yung isa result-oriented. Okay? Si passion-oriented, sila yung mga tipo ng tao na wala akong pakialam sa kikitain ko as long as mahal ko yung ginagawa ko, go ako dyan. Sila yung passion-oriented. Yung mga result-oriented naman, sila yung mga tipo ng tao na wala akong pakialam sa kung ano man yung ginagawa ko as long as maganda yung resulta. Maganda, ethical, walang tinatapakang tao, and maganda yung kinikita, go ako dyan. Ganon. Yes. So, alamin mo muna kung alin ka dun sa dalawa. If dun ka sa result-oriented na tao, I'm very, very sure business yung para sa'yo. Kasi wala kang pakialam dun sa gagawin mo. Ang gusto mo lang yung kita eh. So, result-oriented ka. Talon kung talon. Ganon. Ako specifically, result-oriented ako. Yes. Yun. Doon naman sa passion-oriented na tao, if hindi mo pa kaya yung passion mo, you can't afford your passion na maging job mo yung passion mo na yun, then I suggest maging result-oriented ka muna. Then if okay na yung means mo, kaya mo na talagang mabuhay, kaya mo nang isupport yung career na gusto mong i-take, then tsaka ka na mag-switch ulit pa passion. Kasi hindi mo pa nga kaya eh. Hindi mo pa nga kaya. Yes. So result is always the key talaga. Kung wala kang means. Kung ikaw naman mayaman, ikaw bahala dyan, di naman kami namimilit. But then, the very good thing, to wrap this up, the very good thing na nakita ko in all the personality and the stories that you have told us, syempre sa mga kabataan, no? Kumbaga, libre lang mangarap. Kung ako tatanungin kung sino yung pinakamahirap sa buong mundo, yun yung walang pangarap sa buhay. Diba? Exactly. Kasi it's okay. Ang buhay po, hindi paunahan. Tama ba ako doon, Sir Rocky? Marathon. Kumbaga, ang isip kasi ng ibang tao, kailangan at the age of 19, eto ako, graduate ako ng high school. At the age of... di ba? Kumbaga, ganun yung mindset ng tao kasi, di ba? Kumbaga, ginagawa nyo ng timeline yung buhay nyo. But then it's good. But then sometimes it's bad. Kasi nangyayari, you are pressuring yourself. Di ba? Parang self-destruct yung ginagawa mo. Oo, kumbaga, sasabog ka. And the good thing about na ginawa ni Sir Rocky, kumbaga, kung kinaya niya, for sure, tayo na nakinig ngayon at kayo na nakikinig ngayon, you will be able to do these things. Bakit? Kasi, sino ba si Sir Aki nun? Kumbaga, estudyante, di ba? And I'm very sure if you have a lot of questions in your mind, just don't forget na sa buhay, laging merong ahead of us. Laging merong nauna sa atin na pwede nating i-look up lang.
Pwede natin tanungin, pwede natin i-research, pwede nating Exactly. do your own research. YOLO, man, YOLO. Mga Gen Z naman tayo. May internet na, di ba? May internet. Kumbaga, you look for someone. Huwag kang makinig dun sa mga tropa mong tambay. Exactly. Again, babalikan ko yung law of association na law of sinasabi ni Sir association. Aki. Kumbaga, if you really would like to change your life, you have to change how you think, how you act. Di ba? So, I'm very thankful, Sir Aki, for this opportunity Thank you. na shinare mo sa amin, and hopefully marami kami na-inspire sa inyo. And hopefully we have, kumbaga, nakita natin yung buhay. Imagine mo na lang gaano kaganda, gaano ka pogi, yung pogi ka na tapos pogi pa resulta mo. Ay, lako po. Talagang ang sarap ng buhay. Napakaluwal. Yep. So once again, guys, this is Mark Adrian Bueno and this is Sir Aki to say hi. Thank you very much. And we are really enjoyed this time. I really enjoyed this time, sir. Na talagang grabe, nakaka-amaze lang. And kung kayo po gusto nyo pa rin pong makakita ng mga ganitong klaseng episodes in CMB Podcast, just click the like button, share this video, and click the subscribe button din para maging updated kayo sa lahat ng mga videos and other people pa na makakapag-inspire sa atin at makapag-motivate sa atin to reach our goal. So once again, guys, have a good night or good day sa atin lahat, and see you on the next episode. Para kasi sa akin, parang inabot na kasi ako ng 7 years. So parang sabi ko nga, as a OFW, parang paikot-ikot lang yung buhay ko na hanggang sabi nga nila, resibo na lang yung naipon ko. Ayan, so karamihan sa mga OFW dyan. Ayan, so siguro marami nakakapanood sa atin ngayon ng mga OFW. Ayan, so yun yung naging buhay ko kasi nasabi ko nga gusto kong magbago yung buhay ko. Okay. So nag-decide din ako na gusto ko siyang kahit sabi nga nila kahit nasa ibang bansa ka pwede kang kumita as dagdag income. Yes, so Welcome to the Unconventional Wisdom of CMB podcast, where we challenge conventional thinking and explore the untrodden paths of knowledge towards financial freedom.